are the four interrogatives na na-touch natin sa vocabularies natin ng lesson 1. Okay, ngayon, pansinin natin, how do we use those interrogatives in sentences? Tatoeba, ichibang, onama ewa nan desu ka? What is your name? In English, what is your name? Now, please notice kung saan natin inilagay, saan naka-locate or naka-position yung ating interrogative sa Japanese. Di ba nakalagay siya sa gitna or medyo dulo? Opo. So, while in English and in Tagalog, the interrogative words are put in the beginning of the sentence. Okay? So, ngayon, why is that? Ano kaya ang reason behind it or the rationale behind it? Kasi for Japanese, mas importante sa kanila ang itinatanong kesa doon sa tanong or sa question word. Okay. Now, so you might be wondering why do we have O here sa O namae, because namae alone is name. So, kapag you ask someone else's name, so you add prefix O to make it polite. Okay po. So, indication lang po ng politeness. Yes. So, as we go along, marami kang ma-encounter ng mga vocabularies na may O prefix na nilalagyan nila. And it became what? A natural scenario or a natural occurrence sa kanila. So, yun yung, pero meron pang ibang way. Alam mo naman, ang mga Japanese, very respectful ang kanilang kultura. Okay? And then, tuturuan kita kung paano mo sasagutin to ng very, very easy lang na hindi ka mai-stress. Ano? So, tanggalin mo lang yung nan and then ilagay mo yung pangalan mo. Okay. So, ganun lang. Susundan mo lang siya, di ba? But, of course, tatanggalin mo si O. Kasi you are already answering E, hindi mo nilalagyan ng O ang pangalan mo. Okay po. So, how do you say your name? So, namay wa Rhea san desu ka? Yan, Rhea. San desu. And then you drop the ka, ano? Kasi syempre, declarative. Hindi na po question. Pero, we do not put sang into our own names. Oo. So, okay po. Patriotism yun. So, sa kanila. Okay po. Put sang. So, you say, namaewa, Rhea des. Okay po. Oo. Okay. So, ibig sabihin, kung saan nakalocate or nakaposition yung interrogatives, doon mo lang ilalagay ang sagot. Okay po. Now, yung ginawa mong pagsagot is very longer version and then sobrang polite kasi kumbaga parang sinunod mo lahat. Ngayon, paano ang shorter version? You just simply say, Rhea des. Okay po. So, tatanggalin ko na po yung noun one. Okay po. Oo. Sa totoong buhay, sa colloquially speaking, in a natural tone, hindi naman natin inuulit lagi ang topic, di ba? Halimbawa, sa Tagalog, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay, di ba? Or you just simply say, ako ay si, di ba? Si Rhea ako. Yan. Or you can also use our pronoun, watashi wa Rhea des. Okay po. So no problem. Okay. Next, let's go to Dare and Donata. Who? Okay. For example, ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Who is that person? Again, dare is put at the last part. Okay. Pag tinanong kita ng ano hito wa dare desu ka, for example, ano ang pwede mong isagot sa akin? Parang she is, ganun po ba? Yeah. Ganun. Okay, very good. So, bibigyan mo ako ng pangalan. Kasi tao yun eh. Okay. So for example, that person is Michelle. How do you answer? Ano hito wa dare desu ka? Sorry, lost. Ano po ng that? Dare, tatanggalin mo siya. Kasi who siya. So, same lang din po with what? Yeah, lahat ng lahat ng interrogatives ng Japanese. For answer. So, pwede pong hito wa. And then Michelle. Tapos name des. Name des. Okay po. Ayun. But this time, since hindi naman ikaw ang tinatanong, hindi naman pangalan mo, this nalalagyan mo na siya ng sang. Ng san. Okay, so doon po natin ilalagay yung sang. Sang, oo. Basta hindi mo lang nilalagay yun sa pangalan mo. Okay. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa Michelle sang des. So you add sang. Okay? Now, gusto ko kasi masanay ka kung saan nakaposition ang ating mga
interrogative. Okay So, po. you need to. Why? Kasi this is their grammar when it comes to questioning. At kahit anong mangyari, lagi Ayan at ayan po. sa dulo. Oo. Okay pa. The same with English and Tagalog. Na kahit anong mangyari, interrogative sa atin ay nasa una. Okay? Hi. Sige po. Yeah. Let's go to the third one. Nansay or oikutsu is how old? Tama? Basahin mo nga yung tanong. James sang wa nansay desu ka? How old is James? Okay, halimbawa siya ay 12. Okay po. Okay, so, James san wa juni desu. And then you add the quantifier sign. Juni sai desu. Oo nga po pala for Juni sai desu. So 12 years old siya. Because sai is our counter suffix or quantifiers for age. Okay? And then, ito namang number, itong pang-apat, medyo naligaw siya dito. Why? Kasi itong tatlo, si Nan, si Dardo natin, o Putsu, na-follow sila ng predicate na deska. Okay po. Pero ito kasi, doko is where, na ang pinakadulo niya ay verb. Kimashita. Came kasi yan eh. So, but I just want you to at least have an idea kung paano din naman ang may verb question. Okay. For example, where does Maria came from? Maria sang wa doko kara kimashita ka? Doko kara kimashita ka? Now, pag answer ka, tanggalin mo lang si doko, ilagay mo yung lugar. Halimbawa, Maria sang wa Cavite kara kimashita. Kimashita. Gets? Okay, so just drop the ka. Okay, that's how easy it is. Okay po. So, sensei, si kara kimashita, fixed siya sa... Fixed na po. Oo, fixed siya. Kasi kara is from and kimashita is came. Okay po. Ngayon, maintindihan ka rin naman ng mga Japanese kung hindi mo ilalagay si kimashita. Kung ang kara ay ipa-follow mo ng deska, pwede rin naman, maiintindihan ka rin natin, diba? Okay po. Maria sangwa, doko kara deska. Doko kara deska. Maiintindihan ko na, taga saan? Oo, taga saan. Ganon. Di ba? Ayan. Okay So that's how we ask questions with interrogatives in Japanese. Okay, sige nga. Try natin. Eto, dito ako sa nansay. Rhea sangwa, nansay desu ka? Wait lang po. Sensei, paano ang 25. So, 20 plus 5. Niju. 20 is niju, di ba? And then, gosai. Niju gosai. Okay. Watashi wa niju gosai desu. Very good. Niju gosai desu. Okay. Ito, Rhea sangwa, doko kara desu ka? Watashi wa Cavite kara desu. Very good. Sumimasen ga. O nama e wa nan desu ka? Namai wa Rhea desu. Good. Now you ask me. Okay po. Onai ma wa nan desu ka? Watashi wa lani desu. Karine. Halimbawa, how old? How old? Lani san wa nansai desu ka? Watashi wa 41 desu. Next. Lani san wa doko kara kimashita ka? Watashi wa timog kara kimashita. Okay.